Tunay nga, O Diyos, na puno-puno na kagalakan ng aming mga puso sa umagang ito. At patuloy po kami na nagpapakubaba na lumalapit sa iyong panalapaanan. At sa umagang ito, O Diyos, nais namin ay handog sa iyo ang pinakamataas naming papuri at pagsamba. Kaya Panginoon, samahan niyo po kami sa aming magulay-bulay ng iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na pumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan sa umagang ito. At maranasan namin, Panginoon, ang iyong dakilang presensya at ang iyong mga mensahe na nais po sa aming mga puso at isipan, kung dito po ay aming maipamumuhay. Ikaw lang, Panginoon, sa taning itataas namin sa umagang ito. Continue, Lord, to sanctify us and sanctify this place in Jesus' name. Amen. Sige mga kapatid, po tayo ay prone sa discouragement. Amen. Kapag nadi-discourage tayo, minsan, hirap po tayo aminin. Kapag may nangamusta po sa atin, ano po ang karaniwan po natin sagot? Okay lang naman ako. Okay lang naman ako. Sakto lang. Sakto lang. Pero aminin natin, may mga panahon na pinanghihinaan po tayo ng loob. Yung parang ayaw mo na, parang gusto mo na sumuko. Maaring may kinalaman sa struggle mo sa kasalanan, yun parang ginawa sense. Pero parang defeated ka pa rin. Ayoko na, pagod na ako. Sasabihin mo siguro, o kaya naman kapag sa ministry, sa church, projects o sa pag-disciple, pero parang walang nakapansin. Parang walang naging epekto. O may nasasabi pa rin sila negatibo sa ginawa mo. Hindi ba nakakapanghihina ito ng loob? Dahil po tayo sa discouragement, kaya po Apostle Paul. Ilang beses na sasabihin ni Apostle Paul na na-encourage po siya sa kanila. At in-encourage sila ni Apostle Paul at dapat patuloy po nilang i-encourage ang bawat isa. Mga kapatid, lalo na sa ministry natin dito po sa ating iglesia, patuloy po natin i-encourage sa bawat isa po sa atin. Kayo si Amen, mga kapatid. Amen. Patuloy. Ang una o yung dalawang sulat po ni Apostle Pablo. Posible na una po ang Galatians. Bababasa natin ito sa Acts chapter 17, verse 1 to 9. Yung konting detalye po ng ito ang mga posibleng maging sanhi po ng discouragements po ni Apostle po o maging discouragement din po natin kung pag-usapan po natin ay ang ating ministry dito po sa church. Ano-ano yun? Halimbawa po sa ating mga pastor. At mahalaga makita po natin to kasi sometimes we assume na hindi nadi-discourage ang pastor ninyo. Na meron din po mga discouragement kami na mga naramdaman sa aming kalooban. Alam ng asawa ko yan. Alam niya ni Sister Grace. Ito po ang ilang posibleng maging dahilan. Una, kapag parang walang bunga ang ministry. Kapag walang bunga ang ministry, nag-alala ako na baka natuksok na kayo ng dyablo. Sabi niya po Sir Paul, dito po sa 1 Thessalonica, chapter 3, verse 5. Nag-alala ako, sabi niya po Sir Pablo, na baka, but of course, alam po ni Apostle Pablo na mismo ang mga believers sa church na yun ang makapagpapatunay. Kaya sabi niya dito po sa 1 Thessalonica chapter 2 verse 1 na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. At ako naniwala po naniwala kami ni Pastor Abanji na hindi nawawala ng kabuluhan ang aming pagpapagal sa gawain ng Panginoon. Kayo si Amen, mga kapatid. Walang leader sa kanyang isang invite ni Sister Sarah. Apat lang, tapos medyo nalumo ako. Tapos, bumaba ako dun sa ibaba, sa may harapan ng gate. Nakita ko yung grupo ng mga bataan na naglalakad. Sabi, hoy, saan kayo pupunta? Diyan lang po. Wala ba kayong hindi ba kayo mamadali? Hindi naman ba importante yung pupuntahan nyo? Hindi naman po. Ano kayo, wakit kayo sa taas, mag-enjoy kayo dito sa YE fellowship namin. At alam nyo mga kapatid, sumama sila. Mga anim sila. Kaya kahapon, masaya
masaya kami dahil hindi lang 3, hindi lang 4, mahigit 10 kami dito kahapon. Amen ba mga kapatid? Hindi po dapat na Lord, can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Pangalawa, kapag maraming paghihirap sa ministry, mahirap naman talaga ang ministry. Ayun say amen? Amen. Dabang-dabak yun. Alam ko yung hirap nyo. And I appreciate all your efforts. Mahirap maging misyonero. Sinabi ni Apostol Paul sa sulat niya na bago pa man siya makarating sa kanila, alam na nila na nung nasa Philippi pa lang sila o si Apostol Paul ay katakot-takot na ng persecutions na yung na-experience po nila. Binugbog sila, kinulong, nilait, pinalaya sa city nila. Babasa natin ang chapter 2, verse 2. At sa Acts chapter 16, ang story po na yan. Hindi palaging sarap magpastor. Kadalasan din, hirap magpastor. Hello? Nandiyan ba kayo mga kapatid? Posible ako mag-discourage pag may ganitong mga difficulties. Hindi man tulad ng persecutions na naranasan po ni Apostle Paul, pero kung may mga problems sa finances, sa relationship, tuloy pa rin siya sa isa pang city sa Macedonia, yung Thessalonica. Nasa kabila po ng mga hirap na naranasan po niya na pwede makahadlang sa pagpatuloy niya sa ministry, sabi niya dito po sa chapter 2 verse 2 ng 1 Thessalonians, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Kumu-question sa motibo mo sa ministry. Ito marahil ang pinakamahirap para po kay Apostol Paul at para din po sa mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. Para din po sa ating lahat na nais po natin gamitin ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Personal yung mga ini-express niya po dito. This letter reveals so much of Paul's mind and heart. Kasi posible na kaalis pa lang niya ay meron ng mga tao na sinisiraan siya sa kanila. Na magaling lang silang magsalita pero mga manluloko lang pala, mga scammers. Para bang yung mga pastors kayo na hinihingan lang ng pera yung mga members nila at nagiging effective dahil mahusay silang magbula. Glory to God. Meron puso po natin. Kaya huwag tayong ma-discourage kung meron mga tao na nagsasabi ng mga negatibong bagay laban po sa atin. Lalo na po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam natin na sa mata ng Diyos ay matuwid at alam niya na malinis po ang ating motibo. Kayo si mga kapatid.